Welcome back sa Tagalog Mystery Hub, kung saan tutuklasin natin ang mga nakakilabot na kwento, misteryo, at hiwagang hindi pa nalulutas. Huwag kalimutang mag-subscribe at pinutin ang notification bell para sa mas marami pang kwentong punong-puno ng kababalaghan at misteryo. Isang tahimik na bayan, isang maliit na cabin sa gitna ng kagubatan, at isang krimeng napakabrutal na hanggang ngayon ay hindi pa rin nalulutas. Sino ang gumawa nito? At bakit tila may gustong itago ang mga nasa otoridad? Ito ang kwento ng Keddie Cabin Murders. Isang misteryo na patuloy na gumugulo sa isipan ng maraming tao. Ang Keddie ay isang maliit na bayan sa Plumas County, California. Isang tahimik at payapang lugar. Napapalibutan ng malalawang na kagubatan at malatayog na bundok. Sa Keddie Resort, may isang lumang cabin, ang Cabin 28. Isang simpleng kahoy na bahay na tila perpekto para sa isang bagong simula. Para kay Glenna Sue Sharp, ito ang kanilang bagong tahanan kasamang kanyang 5 anak. Isang single mother, lumipat siya rito mula sa Connecticut para magsimula muli. Ngunit hindi niya alam na ang lugar na pinili niya ay magiging saksi sa isang malagim na krimen. Sa gabi ng April 11, 1981, ang katahimikan ng bayan ay magwawakas sa isang karumal-dumal na trahedya. Umagang-umaga, isang batang lalaking nagangalang Justin Smart, kaibigan ng anak ni Sue na si Ricky, ang lumabas mula sa cabin at nagtungo sa kabilang bahay. Sa kanyang ekspresyon, kita ang matinding takot. Hindi nagtagal, may isang kapitbahay ang pumasok sa Cabin 28 upang tignan kung anong nangyari. At doon niya nakita ang pinaka-nakakilabot at tanawin sa kasaysayan ng bayan. Sa sala, sa malamig at madugong sahig, nakahantusay ang 3 biktima. Si Sue Sharp, 36, ang ina ng pamilya, nakahantusay sa ilalim ng sofa. Si John Sharp, 15, ang kanyang panganay na anak. Dugo ang nakadapa sa tabi ng kanyang ina. At si Dana Wingate, 17, ang matalik na kaibigan ni John, lastas ang nalamunan at bugbog sarado. Ngunit, ang mas nakatakot, wala sa eksena ng isang bata. Si Tina Sharp, 12, nawala siya at tila binura ang lahat ng bakas ng kanyang presensya. Ang mga biktima ay pinahirapan bago pinatay. Si Sue, ang ina, ay may malalim na sugat sa dibdib. Tila sinaksak ng paulit-ulit. May mga tali sa kanyang pulso at bukong-bukong at ang kanyang bibig ay tinakpan ng duct tape. Si John at Dana, parehong bugbog sarado. Tila ginamit ang martilyo, kutsilyo at isang matulis na bagay sa kanila. Si Dana ay may pasa sa leeg na tila sinakal muna bago pinatay. Sa buong cabin, dugo sa dingding, sa sahig at sa kasangkapan. Tila may matinding paglalaban bago naganap ang krimen. Ngunit may isang tanong ang hindi maipaliwanag. Bakit tila hindi nagising ang ibang mga bata? Ang isang bagay na mas lalong nagbigay ng kaba sa kasong ito, ang pagwala ni Tina Sharp, 12. Nasaan siya? Walang bakas ang kanyang katawan sa crime scene. Walang palatandaan kung tumakas siya o kung siya ay dinukot. Hanggang sa makalipas ang 3 taon, 1984, isang bungo at ilang piraso ng damit ang natagpuan sa isang kagubatan na may layong 80 kilometro mula sa Keddie. At nang ito ay suriin, kumpirmadong kay Tina Sharp ito. Ang tanong ngayon, bakit siya kinuha? Bakit mas matagal siyang pinatay kumpara sa iba? Dahil sa kakulangan ng ebidensya at tila pagkukulang ng pulisya. Maraming teoryeng lumitaw sa kaso. Lumipas ang maraming dekada at ang Keddie Cabin Murders ay nanatiling isa sa pinakabrutal at hindi malutas-lutas na krimen sa kasaysayan ng Amerika. Walang naaresto, walang hustisyang naibigay sa mga biktima at hanggang ngayon, ang tanong ay nananatili. Sino ang tunay na may gawa? Si Martin Smart, ang kapitbahay ng Sharp family, ay isa sa mga unang pinagkinalaan. Galit siya kay Sue Sharp dahil tila inaaway siya nito sa relasyon niya sa kanyang asawa. May connection din siya sa isang ex-convict na si John Bobo Beatty na nasa lugar nung gabi ng pagpatay. Iniwan siya ng kanyang asawa pagkatapos ng krimen at sinabi nito na inamin ni Martin ang pagpatay. Ngunit sa kabila ng mga testimonya, hindi siya inaresto. May mga nagsasabing ang kaso ay sadyang tinakpan ng pulisya. Ang sheriff ng mga panahon na iyon ay kaibigan ni Martin Smart. Maraming ebidensya din ang tila nawala o hindi isinama sa investigasyon. Ang mga tape recording ng isang anonymous na tumawag para ipalam ang lokasyon ni Tina ay hindi man lang seneryoso. May posibilidad na ang pamilya ay random na pinasok ng mga kriminal. Ngunit kung ganito, bakit mukhang personal ang galit ng pamatay? Ano sa tingin mo? I-comment mo sa ibaba ang inyong opinion at kung gusto mo pa ng ganitong klaseng kwento, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa mga bagong uploads. Hanggang sa muli, ito ang Tagalog Mystery Hub. Paalam!